Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya na, tandaan mo. Isa. Hindi ka malilimutan. Kaya na lang kayo sila eh. Makinig kayo mabuti. Ang inyong katawan ay templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo. Kaya huwag tulad sa kanila. Templo ng Diyos ang inyong katawan. Mukha ko doon. Kung sila ang katawan natin yan. Sabi ng Panginoon, ang isipan mo ay ingatan mabuti at talagaan. Ang isipan mo ay ingatan mabuti at talagaan. Ito ang buka ng buhay mo tinatanggal. Sinisira ang isip. Yung ginagawan, yung ginagawa ng mga kapatid Diyos. Kala ko totoo nga. Ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Di tulad ng ibang cell sa katawan, ang brain cells ay hindi naghihilom oras na napinsala. Sa makatwid, permanente ang epekto nito. Ang droga ay isang makamandag at nakapangingilabot na kalaban. Nagpupumilit pumasok at wasakin ang bawat pamilyang Pilipino. Kadalasan, ang ginagamit itong pintuan ay ang mga murang isipan ng mga kabataan. Kayo yun. Kung pagka-adik din naman ang pag-uusapan, di na rin gaanong naiiba ang alak at sigarilyo sa bawal na gamot. Higit pa ang nakararami ang adik sa sigarilyo at alak na kapwa na nakasisira sa katawan na kadalas ay sanhi ng maagang kamatayan. Halimbawa, ang usok sigarilyo ay may nicotine na ilang ulit nang napagtibayang pinagmumulan ng iba't ibang uri ng kanser. Ito'y isa lang sa mahigit sa 4,000 uri ng lason na sangkap ng usok sigarilyo. Resulta, ang pagkabulok, pangunguluntoy, at pagkatunaw ng baga na tinatawag na emphysema. Iba naman ang target ng alak. Sa matagalang pag-inom, ang alak ay umaatake sa atay ng tao. Lumolobo ito dahil sa pag-ipon ng taba na siyang reaksyon ng atay kapag ito'y bugbog sa pagpoproseso ng alkohol sa katawan. Di magtatagal, ito'y nauuwi sa cirrhosis o di kaya'y cancer. Alak, sigarilyo, droga. Kapwa nagdudulot ng sakit at kapansanan. Kapag kinumbina, para ka na rin nagpapakamatay. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Nung umpisa sabi ko, kokontrolin ko ito para hindi ako maging addict. Pero umaabot pala talaga sa punto na yung dosage mo kailangan mas pa. Dahil minsan parang kulang na. Kailangan lakasan mo pa para umepekto talaga. Kakaiba ang kapit sa katawan at isipan ng droga. Kadalasan, kapag napasok ka na sa bitag nito, mahirapan ka na makawala. Pag-asa pa kaya sa ganitong kalagayan? Ang kasagutan, ayon sa ilang mga nakausap namin, ay mayroon.
May isang rehab center sa Cebu na itinayo ng Philippine Teen Challenge. Sa 16 na taong operasyon nila sa Cebu, itinatayang mahigit kumulang na 75% ang success rate ng mga nakapagtapos sa programang ito. Di hamak na mas mataas ito kung ikukumpara sa 10% success rate ng ibang centers. Ikinapanayam namin si Jacob Koshi, ang direktor ng Teen Challenge sa Cebu, at tinanong namin kung ano ang kanilang sikreto. Ayon kay Jacob, walang ipinagkaiba ang programa nila sa ibang mga rehab centers, maliban sa isang bagay. Binibigyan nila ng pagkakataon ang bawat isa na makilala ang Panginoong Hesukristo sa isang personal na paraan sa pamamagitan ng mga Bible study at sharing. Ito ang nagsisilbing pangpuno sa malaking puwang na iniwan ng pagkagumon sa kanilang buhay. Sa ngayon, daan-daan na ang nakapagtapos sa programa nila at nanumbalik sa regular na pamumuhay. May mga mag-aaral, profesional, mga manggagawa, at may ilan pang mga nagpastor ng simbahan. See if there is any offensive way in me. What did John say you should recognize about yourself? Raymond. Katagpuan ko, nasa Diyos lang pala. Doon ko naranasan ang tunay na kaligayahan. Nakakala ko wala lang akong pag-asa. Pero nung nakilala kong Panginoon, mayroon palang pag-asa. Iba ang kapit ng droga sa katawan ng tao. Napakahirap makawala. At kailangan natin ang supernatural strength at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus, siya lang pala ang kailangan ko. Wala namang iba. Sa mga kabataang ito, nakatamo sila ng tunay na pag-asa at kasagutan sa kanilang pag-aalinlangan at pangungulila. Pangungulila na napalitan ng labis na kaligayahan. Nung nakilala ko na ang ating Panginoon, parang ito sa miracle. Talagang hinugasan ang aking mga kasalanan, ang aking impurities, ang aking brokenness. Hinugasan. Alam ko kung sino ako, kung anong importansya ng buhay ko, ano ang purpose ng buhay ko. Excited ako sa buhay. Alam ko na ang emptiness na nararamdaman ko noon, wala na kasi pinunuan na ng Diyos natin. Kung ating susuriin ang patotoo ng ating mga kaibigang nakausap at nakilala, iisa lamang ang kanilang pahiwatig. Akala ko wala nang pag-asa para sa buhay ko. 23 years is such a long time. Pero nang sinabi sa akin ni Pastor na ang aming Diyos ay Diyos ng milagro, nanangan ako at nanampalataya. Binuo niyang muli ang aking pamilya, binalik niya yung aking dignidad. Hanggang ngayon, binabago niya ako. Kung pinagdadaanan mo ngayon, yung pinagdaanan ko dati, kahit hindi tungkol sa drugs ang issue, if there's anything that you're going through right now na kailangan mo talaga ng supernatural na tulong, first of all, we have to admit kung saan tayo nagkamali. We have to confess our sins to God, ask for His forgiveness, humiling lang tayo ng tulong sa Kanya para matulungan niya tayo. Kasi hindi rin naman niya ipipilit yung sarili niya kung ayaw natin eh. Humiling lang tayo sa Kanya ng tulong, tutulungan niya tayo. Kung kayo ay nag-iisip na mag-eksperimento sa droga, maawa kayo sa inyong mga sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Iwasan at takbuhan ang tuksong ito dahil wala itong maidudulot na kagandahan o kabutihan sa inyong mga buhay. At kung kayo naman ay nalulung na at nais ninyong makawala sa sapot ng shabu o heroina, huwag kayong mabahala. Mayroon pang pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Hesukristo, minarapat nilang sumunod sa Diyos sa halip na magpaalipin sa droga. Sabi nila, sa ganitong paraan lamang nila natamo ang tunay na kaligayahan at tunay na kalayaan. Ikaw, kanino ka magpapaalipin? Si Ogie Alcacid po ito na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at lalong magandang bukas.
Ito sa miracle. Ang aking impurities, ang aking brokenness, hinugasan. Kailangan natin ang supernatural strength at yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Humiling lang tayo sa Kanya ng tulong. Tutulungan niya tayo. Binalik niya yung aking dignidad. Hanggang ngayon, binabago niya ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.